Ang sinalamin ng pagdadala ni Maria sa anak ng Diyos ayon sa Biblia. Tama ba yung Tagalog ko? Sinalamin, ang lalim no? O mirror. Ang sinalamin ng pagdadala ni Maria sa anak ng Diyos ayon sa Biblia. Meron po bang salamin yan or mirror? Alamin natin. May hula ba ang Diyos sa babae? Meron po bang hula? Sabi sa Genesis 3:15, ganito ang paliwanag. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Yan po yung sinabi ng Diyos kay Eva Nagkasala na sila sa Eden. So sinumpa na yung ahas, no? Karoon ng ganitong pronouncement. Ngayon, ang hula, papag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo. Yung binhi ng babae dudurog sa ulo ng ahas at ikaw naman ang dudurog ng kanyang sakong. So may labanan na mangyayari from the beginning sa Genesis. No? At lumalabas nga mo dyan, sinumpa na yung lupa, sunod yung ahas sa ganitong pagkakasala ng dalawang mag-asawa. So meron pong hula na po sa babae. Nalabanan po ito ng ahas at saka ng binhi ng babae. Ngayon, sino yung babae na yan? Ngayon, pag ang babasa po nito mga parang katoliko, ganito po ang kahulugan nila. I will crush the serpent's head. Iba ba? Yan ang kanilang meaning. So, sino po yung babaeng tinutukoy ka doon sa Genesis 3:15? Walang iba kundi si Maria, si Mama Mary. At nga po yung mga depiction, mga painting, mga drawing, mga statement na lumalabas nga naman si Mary yung yung hula doon sa babae na dudurog sa ulo ng ahas. Hindi naunawaan kasi ang dudurog doon sa ulo ng ahas yung binhi ng babae. Hindi si Mary mismo. Di po ba kung napansin nyo? Binhi ng babae dudurog doon sa ulo ng ahas. Hindi si Mary. Diyan pa lang, sabit na sila Bakit? Kasi hindi nila naunawaan yung scriptures. Niliteral nagkamali. Ayan, nagkamali sila. Ngayon, aside from Mother Mary na pinagkamalian nila as definition ng Mary, babae diyan sa Genesis, meron pang isang particular na storya. Ito yung hula naman ni Deborah. Deborah nasa po yan, nasa mga hukom na sa Old Testament. Masinin niyo yung hula ni Deborah. At kanya sinabi, walang pagsalang sasama ako sa iyo. Gayon may ang lakad na iyong ipagpapatuloy ay hindi magiging sa iyong kapurihan. Sapagkat ipagbibili ng Panginoon si Sisera sa kamay ng isang babae. At si Deborah ay tumindig na sumama kay Barak sa Sedes. Si Barak po ay general sa militar po ito na pag-uusap. At ito pong si Deborah ay unang propeta ng Israel na babae. So sa statement po ni Deborah, may hula siya na ipagbibili ng Panginoon si Sisera. Si Sarah po kasi, yung name na yun ay leader ng Canaanite. Alam niyo na po yung Canaanite, di ba? Kalaban po ng Israel noong unang panahon na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, nag-aalay ng mga bata. So kalaban ito. Sa time po na yan, ino-oppress po ni Sisera ang mga Israel. Humula po si Deborah tungkol dyan na ipagbibili ng Panginoon si Sisera sa kamay ng isang babae. Tingnan niyo kung ano nangyari dyan, no? Sabi sa Hukom 4:18, may ganitong storya na nangyari. At sinalubong ni Jael si Sisera at sinabi sa kanya, lumiko ka, Panginoon ko, lumiko ka rito sa akin. Huwag ka matakot. At siya'y lumiko sa kanya sa loob ng tolda. At siya'y tinalokbungan niya ng isang banig. At sinabi niya sa kanya, isinasamo ko sa iyo na bigyan mo ako ng kaunting tubig na mainom, sapagkat ako'y nauuhaw. At binuksan niya ang isang balat na sisidlan ng gatas. At pinainom niya siya at tinakpan siya. Ito nga po yung nangyari nung naghahabulan na gera na itong si Sisera na leader ng Canaanites ay tumakbo, kakatakbo. Napadaan siya doon sa lugar ni Jael. Si Jael po ay hindi Israelita. Ito po ay Canaanite kung tinatawag na hindi rin Israelita kundi grupo o tribe na kasabayan ng Israel. Mga friendly tribe po ito ng Israel itong mga Kenite. Isa nga po itong si Jael na ang nangyari po dito, naligaw ng landas itong si Sisera. Halika rito, ligaw ko rito sa tent ko, sa tent, yung tolda. Ito naman si Sisera, sige, baka meron at tubig dyan, nauuhaw ako
E di pinainom, no? O ito, handa siya ng ano, ng gatas. Alam niyo kung bakit gatas, mga kasama? Alam niyo kung bakit gatas? Ibig sabihin yan eh. Hindi alak eh, no? Ibig sabihin po kung bakit gatas. The science behind milk and sleep. Sabi sa science po, yung tryptophan, milk contains this essential amino acid which the body uses to produce serotonin and melatonin, the hormones that regulate sleep and relaxation. May ganun pala, no? Ang gatas. Milk is high in calcium which helps the brain utilize tryptophan to produce melatonin. Kaya pala binigyan ng gatas si Sarah para makatulog. Alam niyo, himbing na tulog ni si Sarah dito eh. Ano nangyari doon sa story, ano? Eto. Nang magkagayoy, kumuha si Jael na asawa ni Heber ng isang tulos ng tolda at kumuha ng isang pamukpok sa kanyang kamay at naparoong dahan-dahan sa kanya at itinusok ang tulos sa kanyang pilipisan sa temple sa ulo at pinalagpasan siya hanggang sa lupa, tagos hanggang lupa sapagkat siya'y nakatulog ng mahimbing. Kita nyo na, knockout siya. Sa gayoy ng lupaypay siya at namatay. Ganun namatay yung general ng Canaanite. Natupad yung hula ni Deborah. Yan nga po yung nangyari. Napadpad si Sarah doon sa tolda nitong si Jael. At pinainom ng gatas, nakatulog ang himbing. Ayun, tinusok yung ulo niya. Patay si Sarah. Yan nga po yung katuparan ng hula na sinasabi sa Hukom 5:24, higit na pinagpala sa lahat ng babae si Jael, ang asawa ni Eber na Kineo. Higit siyang pinagpala sa lahat ng babaeng naninirahan sa tolda. Letra por letra, no, mga kasama, no? So pagka po ako nagpa-quiz, no? Mahirap i-weigh minsan kasi minsan nag-iisip tayo, minsan meron na tayong alam na marami. So iniisip natin, hindi biblical yung quiz mo. Ayan po, letra por letra, oh. Higit na pinagpala sa lahat ng babae. Nakita niyo po? Letra por letra. Si Jael. So, aside from Mary, na alam natin na sa Lucas 1 nga, sabi ni Brad Benji, na pinagpala yung ganong mindset, hindi lang po si Mary pinagpala, mga kasama. Unang-una na po si Jael. Tsaka unang-una na pinagpala sa lahat ng babae, si Jael. Bakit? Lumalabas, hero siya eh. Hero siya. Parang siya nga po yung katuparan doon sa Genesis eh. Doon sa Genesis 3:15 na dudurugin yung ulo. Ito naman, literal naman to, no? Literal. Kasi, ito si Jael, nadurog niya yung ulo, no? Letter for letra, yung kalaban ng Israel na si Sisera. Parang natupad, no? Literal speaking. So, anong nangyari dyan? Ang pronunciation is pinagpala nga naman si Jael sa lahat ng babae. Ayan po. So, natupad po yung hula ni Deborah. Ngayon, doon sa ating paksa, ano ang sinalamin ng pagdadala ni Maria sa anak ng Diyos? Ano ba ang sinalamin? Mga bagay po sa Old Testament, New Testament na parang magkakaparehas. Yan. Shadow of things to come, Colossians 2:17. Ano ang salamin ng mga Kristiyano? Meron po ba tayong spiritual mirror? Tingnan natin sa Santiago 1:23. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kaniyang nalilimutan kung ano siya. Ano po yung ating mirror? Hindi ko ba yung salita ng Diyos? Yan po yung spiritual mirror natin na tayo. Pag nagbabasa ng Biblia, nare-reflect niya yung ating ginagawa dun sa image ni Christ. Yan po yung ating salamin eh. Nakuha niyo po ba? Kung may tanong kay mamaya, tanong niyo po. So, ngayon, meron po tayong spiritual mirror. At bilang spiritual mirror, yan po ay katumbas ng shadow. Yamang ang kautosan ay anino lamang ng mabuting bagay na darating at na hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa mamamagitan ng gayunding mga alay na laging inihahandog taon-taon. So si Pablo, may binabanggit siya na yung kautosan ika ay anino lamang. No? Yung law, yung mga ritual noon, ay anino ika lang yan, mga shadow lang yan na mabuting bagay na darating. So yung totoong reflection niya, yung sa Old Testament, nasa New Testament. Yung reality nasa New Testament. Kaya,
Diyan po natin mababanaag na yung statement ng Biblia ng mga events, mga pangyayari sa Old Testament ay mga ano lang yan, mga shadow lang, mga shadow. Ito yung mga halimbawa, mga kasama, no? Una, si Adan ho. Si Adan, nung pagkakalikha kay Adan, mula do sa alabok, si Adan po, shadow po siya ni Kristo eh. Bakit? Sinasabi ho ni San Pablo, di ba, sa unang Korinto 15, na ang unang tao ika ay si Adan. Ang ikalawang tao ay tagalangit. Naalala niyo po yung verse na yun? Hindi ko lang sinali dito. So, ito po, anino po si Adan? Shadow din siya. Ang reality ng Adan talaga ay si Kristo na tagalangit. Yun po yung gusto ng Diyos na mangyari na totoong tao, no? Sunod na shadow, itong si Isaac, ang anak ni Abraham, na inalay niya doon sa mountain, no? Papatayin niya, hindi na tinuloy kasi nga pinigyan na siya ng Diyos. Nalaman ko ika ang nasa puso mo na ikisumusunod sa akin, pinatigil ng pagpatay. Pero yung pong sacrifice na yun doon sa anak ni Abraham, shadow din po yun, larawan po yun na mangyayari sa hinaharap. Ang reality nga po niya, si Kristo na inalay yung kanyang buhay para sa lahat ng tao. Sunod po si Moises, yung humati ng dagat. Siya din po ay typical shadow ng isang leader or savior sa Israel. At yan nga din po yung nangyari kay Jesus. Di ba si Moises nag-ayuno 40 days. Si Kristo nag-ayuno rin 40 days, 40 nights. Walang kain-kain, walang inom-inom. So siya po yung shadow si Moises. Siya rin po yung lumiwanag ang muka, no? Si Moises. Sa Transfiguration sa Mateo, ganon din na nangyari. Si Kristo naman lumiwanag, hindi lang muka, buong katawan lumiwanag. So siya talaga yung reality nung yung mga pangyayari ng Old Testament. Ito rin si Joseph, Joseph the Dreamer. Picture din po siya o shadow ng Panginoong Jesus na Savior din po sa bayang Israel noong panahon ng taggutom. Ayan. So maraming shadow, mga kasama, sa lumang tipan. Ngayon, meron ako sa inyo mapakita ng mga digma sa Israel, no? Ito, mahalaga malaman nyo muna ito. Mga premise lang po ito, no? May mga pagkatalo po sa Israel, eh. Kasi naalala ko si Jose Bato, yung ating membro sa Bible Talk. Tinanong niya, bakit daw ika yung Israel? Totoo ba ika na hindi na matatalo ang Israel sa labanan ng mga gera? Kasi parang matibay nga naman ang Israel ngayon, hindi kayang gapiin ng kanilang mga kalaban. Yung mga dome na shield, no? Alam nyo sa Israel, sa Biblia, natatalo po sila eh. Ayan, yung una, yung Battle of Horma. Nasa Numbers 14:45 po yan. Natalo sila. Ang sunod po dyan, yung First Battle of Ai. Nasa Joshua 7:45 po yan na yung 3,000 Israel patay. Sa labanan na yan, natalo po sila. Next, na natalo sila doon sa Battle of Gilbea. Yan, Judges 20:18-25. Yan po yung labanan. Buong Israel po, laban sa Benjamin. Buong Israel, laban sa Benjamin. Hindi sila manalo nung una kasi ang lakas ng Benjamin. Alam niyo po ba yung Benjamin kung anong klase maipaglaban yan? Yan po yung mahuhusay sa mga slingshot. Slingshot na kaliwete pa. Kaliwete. Slingshot. So natalo po sila sa Benjamin. Hindi sila manalo dyan. Pero bandang huli, natalo rin po yung Benjamin. Next, na natalo sila, ito po yung gusto kong ipapansin sa inyo, itong Battle of Apec. Nasa 1 Samuel 4:1-11 po yan. Yung Philistines, pinatay po yung 30,000 na mga Israelita. Ang napatay po dyan yung anak ni Eli and captured the Ark of the Covenant. Ito po yung gusto ko pong ipakita sa inyo ng mga sunod-sunod na pagkatalo ng Israel. Pero ito naman pong ating pag-aaralan na yung tungkol doon sa Battle of Apec, no? Na kung saan na-captured po yung Ark of Covenant. Diyan po tayo magtutok ng kaunti. Itong story po na kinuha yung kaba ng Diyos, mga mabuti basahin ko muna po sa 1 Samuel 4:11-12, no? At ang kaba ng Diyos ay kinuha at ang dalawang anak ni Eli, si Ofni at si Pineas sa Tagalog, ay pinatay. At tumakbo ang isang lalaki ng Benjamin na mula sa hukbo at naparoon sa silo ng araw ding yaon na may barong hapak at may lupa sa kanyang ulo. Si Eli ngay may 78 taon na at ang kanyang mga matay malalabo na. Siya di na makakakita. Yan, siya di na makakita, sabing ganon. At sinabi ng lalaki kay Eli, ako yaong nanggaling sa hukbo, doon sa gera nga. At ako'y tumakas ngayon mula sa hukbo. At kanyang sinabi, paano ang nangyari anak ko? Yung tanong ni Eli. At siya, na nagdala ng mga balita, ay sumagot at nagsabi,
ang Israel ay tumaka sa harap ng mga Pilisteo. Pilisteo pala kalaban doon. At nagkaroon din naman doon ng isang malaking patayan sa gitna ng bayan. At pati ng iyong dalawang anak, si Ophni at si Phinehas ay patay na. At ang kaban ng Diyos ay kinuha. Ito po kasing dalawang anak ni Eli, itong si Phinehas at Ophni ay mga mga pasaway, mga palpak na anak niya, no. Sinubukan nilang labanan yung Philistines na talo sila. Tapos nagkaroon sila ng parang superstition na talisman o agimat. Ay naku, wala tayong dalang suporta. Bitbitin natin yung kaban ng tipan, yung kaban ng Diyos. Dinala nila sa gera. Talo pa rin sila. Usually kasi pag gera, lagi nandun yung presensya ng Diyos sa kaban ng tipan, yung Ark of the Covenant. So thinking, akala nila mananalo sila, pagdala nila yon. Kasi nga masama nga itong dalawang ito, si Ophni at Phinehas, sila yung nag-lead dun sa gerang yan sa labanan yan So natalo sila kasi hindi naman sila mga righteous people. No, hindi sila vessel of God kasi natalo. Kahit dala nila yung kaban ng Diyos. Doon sa labanan na yun mga kasama, nakakuha yung kaban, yung Ark of Covenant na tinatawag. Yun, tuloy natin yung nangyari, yung kwento. At nangyari nang kanyang banggitin ang kaban ng Diyos kay Eli, nung narinig ni Eli yun, na siya'y nabuwal. Narinig lang niya tungkol sa kaban ng Diyos Siya'y nabuwal sa likuran sa kanyang upuan sa dako ng pintuang bayan at nabalian siya sa leeg. Pero yung nakaupo pala siya, tapos narinig niya tungkol sa kaban ng tipan na nakakuha, para siyang nagganon ano tawag yun? Parang nag-rocking chair siguro ito. Nabuwal siya. Ay patay. Nabalian yung leeg. Siya'y namatay sapagkat siya'y lalaking matanda at mabigat. At hinatulan niya ang Israel na 40 taon. At ang kanyang manugang na asawa ni Phinehas ay buntis, nakagampan. At pagkarinig niya, ito na naman, narinig lang niya. At pagkarinig niya ng balita na ang kaban ng Diyos ay kinuha at ang kanyang biyenan at ang kanyang asawa ay patay na, ay yumukod siya at napanganak. Bigla siya nanganak sapagkat ang kanyang pagdaramdam ay dumating sa kanya. Na-stress ito itong manugang ni Eli, na narinig niya, patay na yung sina Ophni, sina Phinehas, namatay din itong si Eli, at narinig din niya yung tungkol sa balita na kinuha yung kaban ng Diyos, biglang napanganak. Tanyo, may mga epekto sa kanila kasi napaka-importante nga po nung Ark of the Covenant, nung mga panahon na yan. Na pag narinig mo, ang nangyari, nakuha ng kalaban, naku po, parang ganon. Malas, parang ganon nangyari. So, nanganak itong manugang ni Eli. Namatay naman itong si Eli nung narinig yung tungkol sa pagkuha ng kaban ng tipan. Ngayon, ano pa nangyari? At ipinangalan niya sa bata, yung nanganak na, ay Ikabod, na sinasabi, ang kaluwalhatian ay nahiwalay sa Israel, sapagkat ang kaban ng Diyos ay kinuha, at dahil sa kanyang biyenan at sa kanyang asawa. At kanya sinabi, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahiwalay sa Israel, sapagkat ang kaban ng Diyos ay kinuha. Tanyo yung emphasis, no? Nandun lagi yung point na ang kaban ng Diyos kinuha. Kaya ang pangalan ng bata, Ikabod. Ngayon, ano nangyari doon sa kaban ng tipan? Yan po ay nasa kamay ng Pilisteo for almost 7 months. Yan, nakala nila, nakuha na namin itong ginto nyo, itong kaban ng tipan. Kaso, hindi sila tumagal dyan. 7 months nilang tinago yan sa Israel. Sinalot sila niyan, yung kaban ng tipan na yan. Nilagay nila kasi yung kaban ng tipan doon sa rebulto ni Dagon. Yan po yung Diyos nila sa mga Pilisteo. Nung nandun na yung Ark of the Covenant sa tabi nitong rebulto na si Dagon, na Diyos-Diyosan, kinabukasan, bagsak yung rebulto ni Dagon. Nakasubasob sa harap ng arko. Nagtataka sila. Ba't bumagsak itong ating rebulto? So, ang ginawa nila dyan, inassemble nila uli yan, tinayo uli nila yan. Nung nabuo na si Dagon, yun uli, tinayo uli nila. At nang kinaumagahan uli, bagsak na naman yung ulo, nahati na yung ulo ni Dagon. At sunod-sunod nga po yung nangyari sa salot dyan. Nagkaroon ng mga parang plague dyan So, 7 months nilang kinip yan at nagkaroon sila ng sari-saring salot. So, na-realize ng mga Pilisteo, walang hiyang Ark of the Covenant to. Ayoko nang kunin to. Ayaw naming i-keep itong Ark of the Covenant. So, sinuli nila yan. Ayaw namin dyan sa Ark of the Covenant. Yung sinuli nila sa mga Israel. Then, ano nangyari? And David arose and went. Ngayon, ba't ko ginawang English ito? May meaning po kasi ito para makakuha nyo na maigi. And David arose and went with all the people who were with him from Baale, Judah, to bring up there the ark of God, whose name is called by the name, the Lord of hosts, who dwells between the cherubim.
And they brought it out of the house of Abinadab, which was on the hill, accompanying the ark of God. And Ahio went before the ark. Nung sinoli mo ito, itinago mo nila ito sa sa bahay ni Abinadab. Usually kasi itong Ark of the Covenant, ito'y dapat nasa templo doon sa Jerusalem. Ikinip muna niya nila doon sa bahay ni Abinadab para hindi na makuha ng ibang mga kaaway. So ngayon, ito, si David, gusto niya makuha niya uli at maisa uli doon sa Jerusalem, sa proper place niya. So pansinin niyo pa yung mga letra, no? Nagpunta si doon, rose and went, doon sa lugar ni Abinadab na nasa bundok po. Then, David was afraid of the Lord that day, and he said, "How can the ark of the Lord come to me?" Yan ang mga dialogue, no? Mga statements po ni David. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, 3 months. Nanatili mo na doon. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Ayan, ang nangyari. 3 buwan munang nanatili doon sa doon sa bahay ni Obed-Edom. And as the ark of the Lord came into the city of David, yan, nasauli na nila. Nung daladala nila yung ark, Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw King David leaping and dancing before the Lord. Tuwan-tuwa si David, nagkasayaw, parang loko-loko. And she despised him in her heart. Kung napanood niyo po yung movie, no, yung King David, na si Richard Gere yung gumanap. Kuwang-kuwa ni Richard Gere yung King David, pati yung forma. Ang galing ng movie na yun. Hanapin niyo po yun sa Netflix, kung meron pa sa Netflix noon. King David na pamagat. Si Richard Gere po yung gumanap. Na si David dyan, pasayaw-sayaw na parang loko-loko, nakahubad, parang nakahubong nga so dyan, almost naked, pasayaw-sayaw dyan, parang loko-loko. Tuwan-tuwa siya kasi naisoli na yung Ark of Covenant doon sa templo, doon sa Jerusalem. Tuwan-tuwa po siya. So yan po, pansinin nyo yung event na yung Ark of the Lord bumalik sa Jerusalem, tuwan-tuwa naman to si David. Yan pong story na yan na isinosa uli, yung Ark of the Covenant, alam nyo, yan pong event na yan is also a shadow. Alam niyo po ba na shadow yan? Ang haba, no? Ang haba ng story, pero shadow. Kasi unlike doon kina Moses, kina Joseph the Dreamer, sina Isaac, siya, specific siya na makukuha mo, ay parang si Kristo ito. Ito parang si Kristo itong si Noah. Parang ganun na makukuha niyo yung pagka-shadow agad. Pero ito ang haba nito itong storyang to. May gera pa, na nagkamatayan, no? Pero yan pong event na yan, mga ipagsasauli nung Ark of the Covenant, yan po'y shadow, mga kasama. Ayan. Tingnan nyo ha, yung katuparan. Dito sa Lucas 1:39, sabi dyan, "Now, Mary arose in those days and went into the hill country with haste to a city of Judah. And Mary remained with her about 3 months and returned to her house." May similarity po Next, "But why is this granted to me, that the mother of the Lord should come to me?" Sabi ni Elizabeth. "For indeed, as soon as the voice of your greeting," narinig lang "as soon as the voice of your greeting sounded in my ears, the babe leaped in my womb for joy." Sino yung babe? Si John the Baptist. No? Nung narinig ni Elizabeth na mag-i-stay itong si Mary sa kanya within 3 months, natuwa si John the Baptist. Pareho nung kay David, natuwa. Then, ito pa. Para makuha nyo na yung similarity, ating i-lay down yung barahan natin. Ayan. Yung arrival of the Ark of the Covenant, ito po yung mirror niyan, mga kasama. Sa 2 Samuel 6, ang nakalagay dyan, si David traveled to the hill country of Judea. Bundok din po yun. Then, yung katumbas po niyan, ganun din sa Lucas 1:39. Travel to the hill country of Judea. Pareho po. Then, yung sumunod nangyari, yung sabi ni David asked, "Who am I that the ark of the Lord should come to me?" Yung tanong na yun na statement ni David, may katumbas na reflection naman. Yung sinabi ni Elizabeth. Sabi niya, "Why am I so favored that the mother of my Lord should come to me?" Tingnan nyo, yung tanong, no? Parang parallel Sa Luke 1:43 yon. Then, ano nangyari? Yung ark remained for 3 months doon sa 2 Samuel. Nanatili mo na kay Obed-Edom yung ark. Si Mary nagstay din kay Elizabeth 3 months
Oh, kita niyo po yung ano, yung parallelism, no? Parehong-pareho po mga kasama. Then, ano pa? Yung ark, bumalik na yan sa home ni David doon sa Jerusalem. 2 Samuel 6:12. Yan din po yung nangyari kay Mary. Mary returns home in Jerusalem. Ayun talata, Luke 1:56 at saka Luke 2:21. Nakita niyo po? So yan po mga kasama, yan po yung shadow, yung pangyayari na yan, na yung Ark of the Covenant, which is so precious, na isauli ni David. Yan pong event na yan, nag-uusap-usap, nagtatanong, nagstay ng 3 months, yan po yung parallel or mirror, papunta sa reality. Ang reality po niyan, yung paglapit ng Savior. Si Kristo nga po yun, yung Ark of the Covenant, mga kasama, napunta kay Elizabeth. Narinig ni John the Baptist yung balita na yon, eh, pati po siya nag-leap for joy eh. Kaya si David nagsayaw, nag-leap din. Si John the Baptist, nung baby pa lang, nag-leap din. Ay ba, ito, hindi na po ito coincidence mga kasama. Ang dami pong parallelism. Kaya masabi ko po, yan po yung ano eh, parallel or shadow na event na nangyari. Meron po kayong question, pwede po mamaya, tanong nyo. Ngayon, going back to the quiz, no? Ang idea na pinagpala sa lahat ng babae ay lalapat lamang sa isang babae. Ano pong sagot natin? True or false? Ito po yung mga sagot nyo, mga kasama, yung mga sumagot. Sinaraj, Jurisa, Rita, Jen, Edwin, ang sagot po nila ay hindi lahat. Okay, hindi ho lahat. False po. Kasi nga daw, hindi lahat naman ng babae. Nakaletra naman lahat eh, di ba? Then, ang sumagot po ng true, sina Joanna, Benji, Ramil, Edna, Rihanna, Roel, Reynaldo, Miriam. Sagot nila, true, based doon sa Lucas 1:42, which is okay naman yon. So, ang sagot po dyan mga kasama, false po. False po ang sagot dyan. Na yung pinagpala sa lahat ng babae, hindi lamang lalapat sa isang babae. Kasi nga, may nauna na, si Jael. Sa kanyang po natupad yung hula ni Deborah, di po ba? At yun naman, naulit-uli sa panahon nun sa Lucas, na pinagpala ka sa lahat ng babae, itong si Maria. So yun po yung story, ano? Hindi lang po naka-confine yung statement na yan kay Mary. Meron pong kinatuparan na yan noon pa kay Jael. Kung meron po kayong question, sige po. Pero yun po sa statement na yan, no, na pinagpala sa lahat ng babae, na stand po ng Catholic, parang gusto kong tutulan. Kasi nga, may ganitong verse mga kasama, oh. Hindi ako naniniwalang si Mary lang ang pinagpala. Gawa na itong talatang ito. Sabi sa Lucas 11:28, datapat sinabi niya, oo, bagus na lalong mapapalad ang nakikinig na salita ng Diyos at ito'y ginaganap. So, hindi lang si Mary ang mapalad. Pero hindi naman ang usapan ay lalong mapalad. Eh. Ang quiz ko ay yung bang idea na mapalad sa lahat ng babae, apply lang ba yung kay sa isang tao o isang babae? So, tama naman po yun na yung ginamit ni Benji na Lucas 1:42. Tama naman po yun. Kaya lang po, hindi po na-confine kay Mary yung statement na yun. Para maalis po yung mindset nyo na yung letter for letter na yan na nakasulat sa Lucas, hindi po yan na-confine lang kay Mary, kundi may nauna na nga po dyan kay Jael sa Old Testament. Ngayon, kung meron po kayong tanong, mamaya po, no? Summary po tayo. May hula na ang Diyos sa Genesis sa babae. Nadudurog sa ulo ng kaaway ng Diyos. May hula na po yan. At natupad nga yan, literal side, kay Jael. Hindi kay Maria, no? Hindi kay Maria. Ngayon, natupad naman po yung spiritual meaning niyan, yung babaeng dudurog sa ulo ng ahas, ay natupad po sa iglesia. Ang iglesia po ay babae, kasama. At nung ang iglesia ay nabuo na, yan po ay tayo po yung aapak sa ulo nung serpent o nung demonyo in a spiritual sense po. May separate topic po ako dyan. Next time po. Ark of the Covenant was a shadow of the New Covenant. Si Kristo po kasi yung New Covenant eh. Ngayon, ang akala nung iba mga nagbabasa ng Biblia, yung pong Ark of the Covenant doon sa Samuel, siya din po yung Ark of Covenant doon sa Lucas, which is Mary. Hindi. Besa lang si Mary. Ang talagang Ark of the Covenant, si Kristo. Dapat makita niyo po yan. Pero sa ibang pagkakataon po, meron po akong separate topic dun sa Ark of Covenant. Next time po. At nakikinig at tumutupad ay lalong pinagpala. Yan po yung ating kabuuang paksa dun sa ating pati quiz, no, na yung pinagpala ay hindi lang na-confine sa isang babae, kundi pati po yung mga lahat ng tao na naikinig ng Word of God tumutupad dito. Meron po kayong question, sige po.
Open na po yung mic. Naisip ko lang bakit dito sa Bagong Tipan, doon kay Maria, iyon yung pinili ng Panginoong Diyos na yung time na sa Bagong Tipan, doon nangyari yung pagsilang ni Jesus. Samantalang pwede rin naman doon sa Lumang Tipan, pero sa Bagong Tipan nangyari, which is si Maria nga. Kaya iyon naisip ko na bukod siyang pinagpala among the others. Yun ako, naging basihan ko. Meron tayo Lumang Tipan, pero ang dami doon, di ba? Pero Bagong Tipan nangyari. Kaya yun ang bukod siyang pinagpala. Tapos yung shadow na sinasabi ay hula na rin yun kay Maria doon sa Bagong Tipan, naandoon na. Para sa akin naandun na, nakasulat na, nakatatak na sa Bagong Tipan mangyayari. Yan lang, kaya true. Okay po yun, okay po. Nice. Sino ba po? Magko-comment or question? Si Sis Jen. Nandiyan ba Sis Jen? Oo. Sige. Wala, natutunan ko na hindi pwedeng i-seclude lang na si Mary, yung Blessed One. Hindi pwede. Kasi nandiyan nga si Joel, tapos pinagpala na rin yung taong gumaganap or tumutupad. Tsaka yung tama yung sinabi mo kanina, yung kapag sinasabi na Blessed One lang si Mary, nandun na yung possibility ng mga tao na sambahin na din siya. Di ba may tawag na Marianism ba yun? Mariology. Mariology, ayan. Kasi daw, anong tawag dito? Yung nakipagtalo ko dati dun sa security guard dun sa school namin dati about dyan kasi sinasamba nga niya si Mary. Kasi daw, kung di naman daw dahil kay Mary, hindi naman daw tayo masisave dahil kay Jesus. Totoo, no? Naging adoration, papunta sa worship, itong ating kinikilalang ina ni Jesus na Maria. Na-over kasi, overacting na Pwede mo naman siyang kilalanin as ina kung hanggang doon na sa nakasulat. Kaso ang ginawa na itong ating mga kaibigang Katoliko, nilagyan na ng kandila, nilagyan na ng bulaklak, patay na yun, ha? Sabay tinawag mo kung ano-ano mga pangalan, hari, Torin na Babel, ano nga yung Brother Well? Torin na Babel, ang daming pangalan Queen of the ganito, Queen of Heaven, ang dami. So, sa pagsamba na yun, pagsamba na. Dahil nga, hindi niya unawaan na yung nasa Lucas, hindi lang na-confine kay Mary, meron pa mga naunang mga righteous people o mapalad din. Isa nga si Jael. Yun. Thank you, Sis Jen. Sino pa pong gusto mag-recite o mag-comment? Si Brother Well, ikaw, baka may question ka, Brother Well. Hindi, wala naman. Lang, amaze lang ako dun sa Ark of the Covenant. Hanggang ngayon, hindi ko lang kung saan napunta. Oo, amazing yan nawala yan Diba? Kumbaga, may mga claim na nandito sa Ethiopia, nasa Europe, kaya lang hindi na matetrace yun kasi alam niyo ba't nawala yan? Kasi nandyan nakapokus yung mga tao sa Ark of the Covenant sa bagay na yan. Niloob ng Diyos na mawala na yan kasi hindi na yan effective sa pagpasok ng pagkakatawan tao ni Kristo. Bakit? Si Kristo na po kasi ngayon ang Ark of the Covenant, no? Si Kristo na po yung katuparan yan, yung fulfillment yan. Kaya lang, hindi ko na nga inalam yan Brother Well, yung Ark of the Covenant na literal. Baka nga, wasak na yan o sinira pa ng mga nakakuha niyan o binaon sa lupa, no? Ganun. Mga treasure hunter lang naghahanap. Merong isang yung si Ron Wyatt ba yun? Ron Wyatt na sabi niya yung daw Ark of the Covenant nandun sa ilalim ng Golgotha. Nandun daw. Hindi ako makonvince kasi nasan? 'Di ba? Ilitaw mo kung nasan. Wala naman naghukay niyan Wala hindi totoo 'yun. Pwedeng spekulasyon na mangyari diyan. Pero hindi na gaano binibigyan ng weight yan kahit basahin mo yung buong New Testament. Hindi na yung importante. Tama si Sis Jen, no? Hindi na importante kasi hindi na binanggit ni San Pablo yan Hindi na Ngayon, baka tanong nyo, paano mo nalaman si Kristo ang Ark of the Covenant? Saka na lang ibang topic po yun. Napakaganda po nun. Next time po. Ano pa po? Baka meron pa kayong gustong comment or question para paglilinaw. Sige po. Yes. Yung sa pagkakaintindi ko kasi sa question, yung sa ang idea na pinagpala sa lahat ng babae. Kasi hindi ba tayo mag-agree na si Mary yung pinagpala sa lahat ng babae? Agree tayo. Kasi siyempre, ang
pangalan ng isa, Jezil. Jael. Pinagpala siya pero si Jael, sorry. Pero hindi ba mas pinagpala si Mary kaysa sa kanya? Kasi si Mary yung nagdala sa Tama. anak, Yeah, kita mo, anak ng Diyos. kita mo yung question mo, Sis Joanna, no? Merong word na mas pinagpala. Wala namang ganong letra sa Biblia eh, na mas pinagpala. Walang ganon. Ang sinasabi, kaya nga, ang sabi ko dyan sa quiz, ang idea, yung idea lang naman, yung idea na pinagpala sa lahat ng babae, lalapat lang ba sa isang tao yun o isang babae? Ang sagot po dyan, false eh. Di ba binasa po natin yung nakaraan, letter per letra, doon sa hukom, yung word na pinagpala sa lahat ng babae, si Jael. Ayan, no? Letra per letra, hukom 5:24. Higit na pinagpala sa lahat ng babae si Jael. Letra por letra po yan. So, false po ang sagot doon. Sige, ano pa yung tanong mo? Ano, Sis Joanna? Ay, hindi, wala naman. Siguro kasi yung pagkaka-interpret sa question. Okay. Actually, siguro medyo naisip ko nga na cause eh. Pero syempre, yung sa pagkakaintindi ko na bukod, parang wala naman akong maisip na iba kundi si Mary. Kahit naman ho ako, pagka yung quiz na yan na mabasa ko, ang sagot ko lagi, true yan, true. Kasi nasa Lucas yun eh, true. Ngayon, kasi nga, hindi ko alam itong hukom 5:24. Ganun po yan. Pero din doon nga sa Lucas 1:42 nakalagay nga doon, siya ay bukod tanging pinagpala. Ano pong salin yan, Sis Miriam, yung babasahin nyo? Magandang balita, nakalagay? Magandang balita po, nasulat doon? Hindi ko maano eh. Sorry. Basta yan, ganun yung nabasa ko. Kasi parang hindi doon. Parang hindi doon ko nabasa yun. Na bukod tangi na pinagpala. Parang hindi doon. Anyway, sino pa pong gustong maglinaw? Aside Joanna. Miss Miriam, pakimute po. Pakimute. Ay, sorry. Yan, umi-echo kasi. Ito po yung nangyayari, no? Doon sa Bible study tuwing Friday, Sis Miriam, Sis May, no? Pag hindi nag-mute si Sis Nanay Tanching, hindi nag-mute. Ang ingay ho. Ang ingay. Pabalik-balik yung echo, pabounce-bounce. Ang ingay, ang pangit ng ating Bible study sa every Friday. Anyway, yun po yung ating discipline sa ganitong Bible talk. Mag-mute po tayo. Sino pa pong gustong mag-add or mag-question or comment? Sige po. Sis James. Brad James. Yung bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, yung nasa dasal yun ng Katoliko. Dasal. Okay. Wala sa Biblia, no? Wala. Ayun. Pero nasa dasal yun, yung abagi noong Maria. Napupuno ka ng grasya. Oo. Tuloy mo. Bukod kang pinagpala sa Ayoko baka mapa-sign of the cross ako dito. At saka ang galing ng quiz eh. Ang galing ng quiz. Kapag sinabing, dito, bukod ka pinagpala sa babaeng lahat. Parang ang niisip agad, kung sino nagdala kay Christ. Hindi. Dapat yung idea lang. Idea. About sa pinagpala sa lahat ng babae. Dapat doon ka lang focus. Hindi, siyempre kasi marami na tayong alam eh. Sa mga reality, sa mga pangyayari. So talagang pupunta yung thought mo kay Mary. Kaya ang tanong is true or false eh. Kaya medyo, sabi nga ni Sis Edna, itong ating Bible talk, mahirap eh. Yeah, sabi ni Sis Edna, mahirap daw. Kasi nga, quiz pa lang, mapapaisip ka na. Controversial agad yung quiz, kaya mag-iisip pa talaga mag-iigi kung true or false. Anyway, yan po yung part of learning ng ating Bible talk. Sige pa po, Brad James o Sis James, meron ka pa pong gustong i-add. Tama kayo, dasal yun, dasal. Dasal ng Katoliko. Tama yun. Doon galing yun, na bukod kang pinagpala. No? Hindi sa Biblia, hindi sa ang magandang balita sa alin, hindi doon. Dasal yun eh. Sabi ni rin Brad Roel, Brad Roel na sa prayer ng Katoliko yun. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Yun. Hindi pa ba? Andiyan ba si na JR o Brad Raj? Sila yung nagtanong yan, kaya ako ito pinaksa eh. Yung tanong na yan eh. Bakit daw si Mary ang pinili ng Diyos na gamitin para iluwal ang Panginoong Jesus? Pag yun po yung mga tanong, mga kasama, mga tanong is, bakit ngayon lang dumating? Mga ganyan, bakit si Moses ang pinili?
Bakit noon lang dumating si Kristo, ba't hindi ngayon? Internet ngayon is mabilis. Kung ngayon nga naman darating si Kristo, mabilis ipapangaral yung gospel through internet, no? Bakit nga naman hindi ngayon? Yung mga ganun mga question po, no? Bakit ito ang pinili si Pablo? Ba't hindi ibang tao? Alam nyo, ang sagot lang po doon para mabilis nyo ma-solve yung question. Ang Diyos po kasi, meron po siyang tinatawag na kapangyarihan, yung time. Control po niya kasi ang lahat ng timing ng events ng tao eh. Control po niya yan. Nasa gawa uno po yun. Ang sabi ng mga alagad, kailan mo bagay sa uli ang kaharian sa Israel? Sabi ng mga alagad kay Kristo. Bakit asa ng langit nun? Ang concern pa rin ng mga alagad, patungkol doon sa kaharian na literal. Hindi na rin naiintindihan. So kinukulit nila si Kristo, kailan mo ba uli ang kaharian sa Israel? Mga ganun tanong. Sabi ni Kristo, hindi para sa inyo ang malaman yung mga bagay-bagay sapagkat yan ay nasa authority ng Diyos. So yung mga timing na yan ay nasa authority ng Diyos. Kaya ang question, bakit si Maria Rica ang pinili? Yan kasi yung timing eh. Nakita ng Diyos nung time na yan, si Mary yung matuwid. Nung time na yun, halimbawa, nung time na bakit si Noah ang pinili? Kasi nung time na yun, si Noah yung matuwid nung time na yun, kaya siya yung pinili. Kaya nagkaroon ng baha. So siya at saka yung 7 kasama niya ang na-save doon sa Noah's Ark. Ano pa mga tanong? Bakit si David ang pinili? Kaya na sagutin. Ba't si David ang pinili nung na maghari sa Israel? Kasi siya yung pinili ng Diyos nung time na yun. Siya yung matuwid nun, hindi sino yun? Yung mga kapatid niyang iba. Di ba? Kasi maraming kapatid si David eh. Siya ata bunso, si David. Ba't siya ikang pinili, hindi yung mga kapatid niya? Siya yung nakita ng Diyos na malinis yung puso eh. Alam niyo na po sagutin yung tanong, no? Pag ang tanong, bakit ito ang pinili si Daniel nung panahon ng Nebuchadnezzar? Kasi po siya po yung nakita ng Diyos noong time na yon na matuwid yung puso. Yon. So, ganun po yung sagot ko, no? Brad Raj, Brad JR. Pagka po ganun ng mga question, yun po yung aking laging sagot. Yan po yung nasa gawa uno na kapangyarihan po ng Diyos yun. Ayon sa kanyang timing, nakikita niya, ito yung pwede kong gamitin na tao. Kaya siya yung pipiliin. Pero kaya nga pinalabas ko yung quiz na yan, na yung idea na pinagpala sa lahat ng babae, yan ba yung naka-confine lang? Lalapat lang ba sa isang babae yan? Siyempre, so meron na tayong learning about Jesus, about Mary. Ang sagot mo, true. Meron palang hukom 5. Si Jael, 1. Diba? So meron pang meron pang ibang pinagpala. Yun. Okay na po. Meron pa pong gustong i-add or ilinaw, mga kasama? Mga kapatid. Ayan. Thank you po for coming sa Bible Talk. Kung meron po kayong gustong itanong or next topic, pwede nyo pong i-chat sa GC, no? At yan po ang ating kabuuan ng ating paksa. Sana po yung ma-share nyo po ito sa iba. At magsilbi itong karunungan sa inyong mga paikasalamuha sa mga unbelievers. Again, thank you for coming, guys. Bye-bye. God bless po. Yeah. Bye-bye. Thank you, thank you. Thank you din.